eskwelahang ito sa Quezon Province, kapag bumusina na ang truck na ito, ang mga bata sumasaya. Tuwing nakikinig po namin yung busina ay maalis po kami sa room at pupunta sa playground. Excited po na may halong kasiyahan dahil hindi lang po kasiyahan ang binibigay nila sa amin, kundi masayang memories din po sa buhay. Busina pa lang ng truck, alam na. Kaya ang mga estudyante, nakaabang na. Ano nga ba ang sorpresang kanilang inaantay? Ang tunog na ito ng busina, alam na raw nila. Hudyat na kasi ito na ang truck paparating na. Ang pinag-aagawan, libreng candy na dala ng isang truck. Dami ay! 3 taon nang magkasama ang pahinanting si EJ at truck driver na si Ambet. Pa-south daw ang madalas nilang ruta. Kaya madalas din silang mapadaan sa eskwelahan. Nung bumiyahe po kami doon na maulan, nakikita ko yung mga bata po naglalakad sa daan. Dadadaan po kami, nakatingin po sila sa akin. Ngayon meron po akong barya sa bulsa, parang naisipan ko lang na hagisan sila. Pambaon-baon po ba? Nakikita ko po kasi ma'am na masaya yung mga bata. Kikita ko na masaya si Pare Elvin. Ang paisa-isang hagis ng barya noong 2022, kalaunan ay naging tradisyon na at dinagdagan na rin ng candy para everybody happy. Ganun po yung nanay ko, ma'am. Pag may nakikita po yung nanay ko na ganyan, kahit paano, kahit wala po siya, nagbibigay po yung magulang ko. Malapit daw talaga sa mga bata si EJ. Kasi unang-una, 8 taon pa lang po, wala po akong ama eh. Lumaki po ako ng walang kalinga ng ama. Naging ganito ako, nagkaroon po ako ng 2 anak. Lagi po kami nasa biyahe, hindi po kami nakakauwi. Kumbaga, namimiss ko po yung mga anak ko. Kaya pati ang driver na si Ambet, nakijoin na rin sa pamimigay. Sabi to sa sarili ko, post ko rin kaya yung sarili ko. Kasi yung mga anak namin, di namin nakakasama. Same kami na 2 anak namin. Ang trabaho ni na EJ at Ambet, magdala ng mga materyales ng tulay sa iba't ibang probinsya. Hindi raw ito biro. Bukod sa pagiging on-call, paguran din at matagal ang bawat biyahe nila. Ano yan? Binangga ng ano. Kaya sa isang linggo, isang beses lang din silang nakakauwi sa pamilya. Bilang ama po, alam ko na malaki rin ang pagkukulang ko sa mga anak ko. Tulad po nito, ma'am, nung bumiyahe po kami ng Alabat, birthday po ng anak ko yun, ma'am. Kung baka ako masama po yung loob ko, malungkot, parang ganun po, ma'am. Sabi ko, sana nandun ako sa birthday ng anak ko. Ngayon, ang ginagawa ko po, ma'am, bumabawi na lang po ako, ma'am, doon sa mga bata pag nakikita ko po sila. Pero kahit maliit ang sahod, sinisika pa rin nilang magtabi ng pambili ng regalo para sa mga bata. Talagang laman ng wallet ko, ma'am, 300, 500. Pagdaan ko po doon, ma'am, yung wallet ko po talaga 0, pero hindi ko po iniisip yun. Ngayong araw na nga, biyaheng Quezon ulit sina EJ at Ambet. Kaya bago dumaan sa eskwelahan, dumaan muna sila sa tindahan. Handa nang magsaboy ng good news ang dalawa. Pero ang hindi nila alam, ang mga batang dapat sosorpresahin nila ang siyang may inihanda palang sorpresa. Ako yan. Kanya-kanyang agaw. Maraming salamat po sa pagpapasaya ng mga estudyante dito sa Lourdes Elementary School. Thank you po, Kuya, sa pagbigay ng candy. Hindi pa tapos ang paandar nila, ha? Kami po ay lubos na nasisiyahan sapagkat sila po ay nagbibigay po ng kagalakan o kasiyahan
sa amin pong mga mag-aaral sa paghahagis po ng mga candy at mga barya. Yung ginawa mo mabuti sa kanila, hindi nila nalilimutan, ma'am. Kahit hindi po kami magkakilala sa pangalan, pero pag sinabi, ay, si Kuya, yun yung nag-aagis sa amin ng candy. Kaya sila ng mabuti. Kami naman po, ginagawa lang naman po yun para kahit paano, mabigyan namin sila ng konting inspirasyon na pagbutihin nila yung pag-aaral nila. Wala nang mas good vibes pa sa pagtulong sa kapwa. At pagdala ng ngiti sa mukha ng mga bata. Happy Valentine's Day, mga kapuso! Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Itsurang kwek-kwek, pero ang laman, kamote. Yung labas niya, mayroon siyang parang nilagay siya ng parang crispy siya. Ama ng bride, bakit napahagulgol at napaurong habang inihahatid ang anak sa altar? Matutuloy pa ba ang kasal? Nung naragit na kami, hindi ko na kaya talaga siya. Taas ang kamay ng mga pinalaki ng sex bomb. Yung pagdating sa akin, nabigyan ako agad ng ticket. Sa sobrang tuwa ko talaga, nag-split talaga ako. Itsura pa lang, alam na. Bilog-bilog, nakabalot sa kulay kahel na harina, at ipiniprito sa kumukulong mantika. Pero kung iniisip niyong kwek-kwek ito, nagkakamali kayo. Sige na nga, pa-taste test na nga. Ako pang school, kaya matamis sa loob ako. Malapit siya, parang malapit sa loob. Okay sa loob, malapit siya. Thank you. Masarap din siya. Parang siyang narasahan ko yung alam mo yung kamote. Yung labas niya, mayroon siyang parang nilagay siya ng parang crispy siya. Sirit na kung ano? Ang bilog-bilog na kulay kahel na ito, hindi kwek-kwek. Ang tawag dito ng mga Batanggenyo, buchi-buchi. O di ba gulong-gulo na rin kayo? Dahil hindi tulad ng nakasanayan nating buchi na manilaw-nilaw, gawa sa malagkit, may palaman na matamis na munggo, at binudbura ng sesame seeds. Sa Lipa, Batangas, ang tinatawag nilang buchi-buchi, gawa sa kamoteng kahoy. Dito sa Candido Lopez Memorial Public Market, hindi nangangamote ang pinipilahang buchi-buching gawa ni Nanay Melinda. Ang 8 pirasong buchi, mabibili lang sa halagang 25 pesos. Habang ang 16 na piraso naman, 50 pesos lang. Alas 3 ng hapon, sinisimulan na ni Nanay Melinda ang paggawa ng buchi-buchi. Dahil na rin sa edad ni Nanay Melinda, ang madalas na nakatoka sa paghahanda ng mga kamote ang panganay niyang anak na si Louie. Matagal na, yung bata pa ako, alam ko na rin. 18 ako, nag-umpisa na rin. Nawala ang tatay, 18 eh. Binalatan at nilinis muna ang biniling kamoteng kahoy. Saka ito pinakuluan ng 20 minuto. Kapag malamig na, pinipi ang kamoteng kahoy. Hanggang sa maging dough ito. Inirolyo ito ng pahaba, saka hiniwa ng maliliit. Ang bunsong anak naman na si Norman ang nakatutok sa pagmamasa ng harina at pagbabalot ng buchi-buchi. Alas 3 ng madaling araw, si Nanay Melinda pumupunta na sa pwesto niya sa palengke. Kapag mainit na ang mantika sa kawali, ipiniprito na ang mga buchi-buchi at makalipas ng ilang minuto, hinango na niya ito at inilagay sa malaking bilao. Kumikita sila ng 3 hanggang 5,000 piso kada araw. At dahil sa buchi-buchi, si Nanay Melinda nakapagpatayo na ng sariling bahay. Importante sa buhay namin dahil nakakatulong sa pagkain, pambayad sa tubig, pambayad sa mga
bayarin. Mahigit 5 dekada nang gumagawa at nagtitinda ng buchi-buchi si Nanay Melinda. Sadyang ngayon ang kulay niya, talagang orange. Ibang lugar mayroong violet, parteng Batangas City, sa Taal. Nag-aaral pa lamang sa kolehiyo si Nanay Melinda nang mamasukan siya bilang tindera ng buchi-buchi. Pero ang di niya inaasahan, na love at first buchi raw siya sa anak ng amo niya, na kinalaunan niyang napangasawa. Tendera ako ng kanyang ina. Ako ay work student sa LCC. Yun, doon ko siya nakilala, dito rin sa palengke. Nang mamatay ang binan, sila na ng kanyang mister ang nagtaguyod ng kanilang buchi-buchi business. Ay di, katulog din sa paggagawa, kasama ko pa rito, katulog ko sa pagluluto nung siya'y nabubuhay pa. Pero nang pumanaw ang asawa taong 2000 dahil sa sakit, ang mga anak na ni Nanay Melinda ang katuwang niya sa paggawa ng buchi-buchi. Ay, hindi ako masyado nahihirapan sa amin. Tindala ako talaga. Hanggat kaya, hindi raw titigil si Nanay Melinda sa pagtitinda ng buchi-buchi. Lalo na't siya na lang ang natitirang nagtitinda nito sa kanilang lugar. Kaya tanging hiling niya, ipagpatuloy ng mga anak ang kanyang negosyo. Oo naman, pag hindi na kaya, kahit kanino, pwede. Kasi sino may gusto. Sa ilalim ng kahel na langit, ang sipag ay nagiging biyaya. Wala na nga raw hihigit pa sa kalungkutan ng isang ama kapag ikakasal na ang kanyang unika iha. Kaya bumuhos ang luha ng isang ama nang ihatid niya sa altar ang kanyang anak. Nag-viral kamakailan ang videong ito ng isang kasal kung saan ang bride ay marahang nagmamarcha sa loob ng simbahan kasama ang kanyang mga magulang. Pero hindi pa man nila nararating ang altar, ang ama ng bride napaiyak. Hanggang sa hindi na niya kinaya pang humawak sa anak. At tuluyan na ngang pumagulgol. Ano nga ba ang dahilan ng pagbuhos ng matinding emosyon ng tatay ng bride? Matutuloy pa nga ba ang inaasam na kasal ng bride? Ang bride sa video, tubong kalinga sa Cordillera. Pero nakabase ngayon sa Sydney sa Australia. Ang main job ko po is being a personal care worker. Nag-alaga po kami ng mga elderly. Ang kanyang amang si Tatay Freddy, kilalang tigasin at istrikto sa kanilang lugar. Lalo na raw pagdating sa kanyang unika iha na si Fredelyn. Mula pagkabata si Fredelyn po, talagang hands-on po yung papa niya. Hinahatid po, tapos sinusundo, ganon. Tapos nung magdadalaga na po yung anak namin, kung uwian na, dapat yung anak niya, nakauwi na. Ito naman po, natuto yung anak ko, kaya pili ko siya na barkada, hindi ko siya bulakpol. Nang tumuntong si Fredelyn sa kolehiyo sa Nueva Vizcaya, tila nagbago raw ang ihip ng hangin. Ang tahimik at istriktong ama, unti-unti raw lumambing. Miss na po niya yung anak niya kasi malayo nung anak. Pag tumatawag yung anak niya, nag-I love you na yung anak niya. Nag-I love you na rin po siya. Pero dati po noon, hindi niya ma-express ko yun. At dahil nagdadalaga na ang anak, hindi rin maiwasan na may manligaw na sa kanya. Ayan na ihuulog niya na ako. Ayan na, Ang nanguna raw sa pila noon, si Kaydel na tubong San Fabian, Pangasinan. Nung una po, talagang medyo, kasi nga ayaw nga niya na nag-aaral pa siya, may kasintahan na. Akin naman nag-iisa siyang babae, sir. Yan po yung turo ng aking papa. Kung sino makakasurvive sa'yo, tinuruan niya po ako paano maging hard to get. Hanggang hindi raw nagpatinag si Kaydel at kinalaunan, lumambot na rin daw ang puso ni Tatay Freddy sa kanyang manliligaw. Tumagal-tagal naman na po, di naman na siya nagagalit kasi alam po naman namin na mabait. Nang makapagtapos ng pag-aaral, dumating ang oportunidad para kay Fredelyn na makapagtrabaho sa Australia. Nung sinati niya na mag-a-apply ko siya sa Australia, talagang nabigla po kami. Bilang magulang po talagang
nag-worry din po kami. Siyempre, first time po niya na lalayo sa amin. Mahirap po physically, mentally, emotionally. Swerte na po ako pag may 5 hours po akong tutulog. Ang kinakapitan ko na lang po is yung pagtawag sa family, prayer po talaga. Pero ang mas mabigat na hamon daw na dumating sa kanya habang nasa ibang bansa ay nang ma-stroke ang ama sa Pilipinas Setyembre nitong nakaraang taon. Mahirap talaga. Hindi magawa lahat. Hindi magawa lahat ang mga trabaho. Gaya ng dati kain-kaya pero ngayon wala na. Nakarecover naman daw si Tatay Freddy pero dahil sa stroke, hirap pa rin siyang magsalita. Kinakausap ko po siya kasi yung after work, kinakamusta. Mas naging close na naman po kami. Sinasabi ko na po sa kanila na mag-ingat-ingat na ngayon. Alright, ang pagtatagpo ng mag-iina. Nito na ngang Desyembre, nagkaroon ng pagkakataong umuwi ng bansa si Fredeline. Sinurprise ko po sila sa isang restaurant. Pero hindi lang yan ang inuwi ni Fredeline. Dahil sila ng nobyong si Kaydel, plano na rin daw magpakasal. Naipaalam naman daw ito ni Kaydel sa mga magulang ni Fredeline. Kung ready na kayo, susupport kami sa inyo. Pinayagan naman. Awa ng Diyos. Pinapangaralan niya kami ni Father na ganito dapat yung gawin niyo sa buhay niyo. At sa araw mismo ng kanilang kasal, ang taimtim na pagmamarcha ni Fredeline at kanyang mga magulang napalitan ng pagbuhos ng matinding emosyon. Ang kanyang tatay Freddy napabitaw sa pagkakahawak sa kanya hanggang tuluyan ng humagulgol. Naalala niyo po ba yung pag-aalaga niyo kay Freddy nung bata pa siya, yung pagpapalaki niyo, ano pong naiisip? Noon na, hindi ko matanggap to. Pagi naman nag-iisa kay babae sir Malawal po siya. Nung naragit na kami, hindi ko na kaya talaga sir. Kasarala dito, mamumula lang ako sir. Sabi ko, ba't ganun? Ba't suminto? Bago yung kasal, alam ko na na nininervyos na siya Hindi niya nakayanan yung happiness ng isang ama, sir, na ikakasal yung anak niya. Kaya tinuloy, masaya naman ko na kinadala na siya. At dahil everybody happy, naging matagumpay daw ang pag-iisang dibdib ni na Fredeline at Kaydel. Si Fredeline agad nang bumalik sa Australia matapos ang kasal. Nito lang Miyerkules, tinulungan namin ang pamilya na mag-reunion online. Hi, family! Basta! Yung pagkito Basta, anak? Okay lang, ma. Anong ulam niyo? Guess what? Barbecue! Yes! Barbecue time! Barbecue din! Alam namin na namimiss mo na ang barbecue, kaya ito kain na tayo ng barbecue! Uy, hindi na siya umiiyak. Kulang na ang kanin. May kanin kami, syempre. Love you, anak! Love you, anak! Love you! Love you, mama, papa. Asawa? you, Bye-bye! Bye! Sabi nga sa kasabihan, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. At kung bumuhos man ang emosyon, patunay lang ito na wagas ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang unika iha. Father Freddy, ibibigay ko yung magandang buhay para sa anak nila, yung deserve. Pa, big girl na ako. Kahit may asawa na ako pa, I'm always be your baby girl. Love you. Mahal na mahal namin sila. At hindi sa lahat, na hindi sila mag-away. Yun lang, pamahal sila. Sir, spaghetti po? Pababa po ba? Or pataas po? Spaghetti pababa o pataas? Siguradong mula bata hanggang matanda, alam to ng buong madla.
Hindi malilimutan ang kanilang indak at mga hot moves. Get out! Taas ang kamay ng mga pinalaki ng sex bomb. Napalaban-laban nga ng todo ang fans para makakuha ng tickets sa sold-out reunion concert ng Sex Bomb Girls. Pero ang 62-year-old na si Mommy SP, hindi lang basta pinalaki ng sex bomb, kundi tumanda ng gumigiling ng kanilang the moves. Napahalukay ube. At split lang naman siya, not once, not twice, kundi 3 times sa saya nang makuha na niya ang kanyang pinakahihintay na concert ticket. Round 2 pa lang, nag-aanak kami ng ticket. Lagi kaming bigo. Hanggang sa round 4, umiyak na ako dahil naubusan na naman kami ng ticket. Dahil hindi raw siya pinalaki ng sex bomb, para bumawi, si Nanay SP, alas 3 pa lang ng madaling araw, nangunguna na sa pagpila. Sabi ko na, pag ako hindi pa ako nakakuha tong araw na to, talaga maglalampaso na ako dito. Yung pagdating sa akin, nabigyan ako agad ng ticket. Sa sobrang tuwa ko talaga, nagtatalon ako. Nag-split talaga ako. Simple lang daw ang buhay ni Nanay SP. Ang kabuhayan niya, literal na nasa kamay at paa ng kanyang mga customer. Magpahanggang ngayon, yung manicure pa rin ako. Dito na nga raw niya naitaguyod ang pamilya at napagtapos ng pag-aaral ang anak. Maaga kasing nagkasakit ang asawa ko eh. Na-bedridden siya. Yung kikitain ko hati sa gamot niya. Tapos ano ko sa mga anak ko. Pero mahirap man ang buhay, magaan namang humataw si Mommy SP. Sa kabila na nga ng edad, tila nagsisplit din ang katawan niya sa bahay mula paglilinis hanggang pag-aalaga ng mga apo. Ano? Nagkikrib ako ng banana split. O, sandali! Ito lang meron tayo. Huh? Malaking bagay talaga yung pagsasayaw ng sex bomb eh. Pag napanood ko talaga sila, wala na yung pagod ko, sakit ang likod ko. Nakakalimutan ko ang hirap ng buhay namin. Get out! Sa sobrang pagka-fangirl, nakilala na nga rin daw siyang dancerist sa kanilang barangay. Kaya naman ang regalong pasasalamat ng mga anak ni Nanay SP, ticket para sa concert ng Sex Bomb. Ibinomba pa nila ang suporta dahil ang buong pamilya nila kasama. Hindi na nga magkanda-ugaga sa paghanda itong si Sex Bomb SP, Mommy SP pala. Pati OOTD, abay, dapat hataw friendly. Punta na ako! At nang lumabas na ang mga idolo sa stage, si Nanay, hindi na napigilan ang kanyang nadarama. Sulit lahat ng pagpila. Bukod kay Nanay SP, marami sa mga kasabay niyang nanood ng concert, mga trentahin. Isa na riyan ang 34-year-old makeup artist na si Reynaldo mula Valenzuela City. Bukod sa panunood ng concert, ang collection niya ng Sex Bomb merch pasabog din. 24 years lang naman niyang inipon ang mga album at memorabilia ng Sex Bomb. Nag-start po yung pagko-collect ako ng Sex Bomb nung kabataan ko po. Pag binibigyan po ako ng mama ko ng baon, tinatabi ko po yun. Hindi po ako kumakain para makabili po ako ng album at nakita ko po sila. Pero ang ama ni Reynaldo, tutol daw noon sa hilig niya. Kaya say niya, bakit papa? Ito namang wish ko sa Pasko, ito yung pinabibili ko sa tatay ko nung bata ako. Kaso hindi niya mabili, kaya binili ko nung paglaki ko. Nagagalit yung tatay ko eh, nagagalit. Tapos puro sex bomb. Minsan nga napapalo ako eh. Pero si Reynaldo, hindi sumuko. Habang ang stress niya, pababa ng pababa, ang mga koleksyon niya naman, pataas ng pataas habang tumatanda.
first solo album ni Rochelle. Tapos binili ko po siya nung mall show po. Ito naman po yung complete album ng Daisy Shettel. Yun kasi yung nagpapasaya po sa akin. Tapos happy feel ko po, ganun po, hanggang paglaki. Pati raw sa pagpili ng karera sa buhay, inspirasyon niya ang mga idolo ha. Nag-start yung pagiging makeup artist ko nung time na nagko-computer ako sa computer shop. Tapos nanonood ako ng Sex Bomb. Tapos yung isang member doon, nagme-makeup video siya kay Sex Bomb Daniel. Siya po yung dahilan kung bakit po ako naging makeup artist po ngayon. Natutuwa kasi ako pag meron siyang nilalagay sa mata niya. Kaya kung meron daw siyang isang pangarap, hindi lang basta makita ang mga idolo. May ma-makeupan lang akong isang Sex Bomb. Okay na ako. At yun, dumating yung time na nung naging makeup artist ako, na-makeupan ko si Weng, si Yvette, and si Sex Bomb Daniel po. Sabi ko, oh my God, parang alam mo yun, finally nagkita na tayo. Puro lang tayo chat. Tapos ayun, sabi ko sa kanya, pwede ba ikaw yung mag-makeup sa akin sa concert? Yung may makeupan mo, yung idol mo pa, tas face to face pa po kayo. Iba talaga yung saya pag ganun po. Wala naman daw pagsidlan ang saya na nararamdaman ni Sex Bomb Daniel matapos ang kanilang reunion concert. Namomotivate kami to work harder and be a good example to everyone, especially the younger generation. Naiyak ako kasi hindi ko naman in-expect na ganun. And it's very overwhelming. Pero hindi naman tayo papayag na si Reynaldo lang ang happy. Kaya handog ng good news para sa iyo, Mami SP. Pero hindi naman tayo papayag na si Reynaldo lang ang happy. Kaya handog ng good news para sa iyo, Mami SP, isang one-on-one meet and greet with Sex Bomb Daniel. Hi! Good morning! Dito na ako naiiyak. Hi, purple hair! Hindi ko akala. Okay ka lang? Kuya, sikat ka ha. Napanood ko yun, nag-viral. Hindi ko naman kasi po akalain ganun. Nasyahan lang talaga ako dahil kasi ilang beses ako nag-attempt na pumili. Grabe nga, ang sexy mo ka na. At ang pangarap ni nanay na makasayang ang Sex Bomb, tuto pa rin ni Sex Bomb Daniel. Teka, at may hahabol pa raw ng pagbati sa'yo, Nanay SP. Hi, Nanay Esperanza. Grabe naman ang pagkakasplit mo. Para kang nanalo ng 1 milyon na nakabili ka ng ticket. Maraming salamat po sa suporta mo sa Sex Bomb at sa pagmamahal mo sa amin at balita ko. 3 a.m. pa lang daw ay nakapila ka na po. Sana ma-meet ka namin in person. By the way, ang kumukuha po ngayon ng camera ko ay si Miss Ira. Pakita mo naman. Mahal na mahal ka namin, Nanay Esperanza. At huwag kang magsawang mag-split at magpaka-healthy. Lagi ka dapat healthy. Sana ma-meet ka namin. Mwah! Bye-bye! Hindi lang tayo pinalaki ng Sex Bomb para sumuko. Tulad ni na Mommy SP at Reynaldo, sa gitna ng mga problema, halukayin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at laban lang. Get out! Sana'y na-inspire kayo ng hatid naming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.